Good day guys, meron tayong tanggap. Overheating. So ang ginawa natin ay deep cleaning. Yan. Nakita nyo? Sobrang dumi ng pan. 'Di ba? So pagka ganyan po, wala nang dumadaan na hangin. At hindi niya na napapalamig yung tinatawag nating heatsink. So ang ginawa ko, binaklas ko at tinanggal ko yung mga alikabok sa blade. At tatanggalin ko din yung blade niya na yan. So makikita nyo, yung part na yan, ay nilinisan ko na maayos, gawa na may mga nakasiksik na alikabok dyan at mga tumigas na. Ayun po nagkukos na kung bakit maingay po yung fan ng laptop. Dito naman tinatanggal ko yung mga alikabok na nakakapit doon sa blade, pati doon sa pinakagitna po ng fan. Gawa ng kapag yan hindi natanggal, ay hindi po balance yung ikot ng fan. So may tendency na luluwag yung bearing sa gitna or magkakaroon ng gas-gas kapag umiinit na siya, and then hindi na siya iikot ng maayos at mag-iingay na lang po yung fan na yan. Yan, kuskusin natin ng maigi. Yan, kuskus lang, kuskus lang, kuskus yan. Make sure lang talaga na lahat ng alikabok na nakakapit doon sa blade ay natanggal natin. So sa paglilinis niyan guys, dapat magaan lang yung kamay mo. Kasi napakalambot lang po ng blade ng fan. May tendency na mabali mo yon at mahirap po makahanap ng kapalit. Ito naman yung battery. So, ayan. Ito yung casing. So, sa casing naman guys, ayan. Hindi naman talaga siya totally na babaklasin ng lahat. Ayan. So, lahat lang nakalitaw na dumi sa part na yan. Ayan. Yun lang lilinisin natin. Kasi yan sa may kulay itim na yan, wala namang nakapasok niya na dumi. Kasi nakadikit po yan. So, yun lang yung nilinisin natin, yung kung saan nakapatong yung motherboard or saan naka-place o nakalagay. So, ayan. Dito, next naman, ay i-check ko yung voltage ng CMOS battery kung nasa 3 volts po siya. Kasi kailangan yun 3 volts talaga kasi para yun sa real-time clock or tinatawag na RTC. So, ito yung motherboard. Linisan din natin. Brushin natin na maigi. And then, kapag nalinisan natin na maigi yan, papalitan din naman natin yung thermal grease na tinatawag. Yung thermal grease niya or thermal paste ay yung contact talaga na maayos doon sa heatsink. Kasi kapag wala siyang thermal paste or grease, ay hindi na absorb ng maayos ng heatsink yung init ng processor. Kaya mas maganda ay meron tayong thermal paste na ginagamit para maganda yung contact at na-absorb ng maayos ng heatsink. Ayan, sinisilip natin yung butas ng heatsink kasi importante na nakakalabas po yung hangin. Ito yung thermal paste na gamit natin, original po yan. So yan. Sa mga gusto magpapalinis dyan, PM lang kayo. Kasi ngayon, mas maraming nasisira gawa ng sobrang init at ilang years na hindi napapalinis yung mga laptop nila. So, may tendency na short circuit or nagkakaroon ng kalawang o corrosion yung mga components. Yun po yung nagkukos kung bakit nag-no power yung laptop nyo. So, balik na natin to. So, make sure na every 3 or 6 months na mapalinisan nyo yung laptop or computer nyo kasi para maiwasan po natin na masira yung mga components ng laptop nyo. Yun guys, napaka-importante po nun na nalilinisan. Ayan, pinakita ko lost thread na. So, ang ginawa ko ay pinalitan ko lahat ng lost thread screws nyan. So, balik na natin. Make sure lang din na ibabalik po natin ng tama yung mga flex cable and mga connector. Kasi kapag hindi siya nakakabit na maayos, may tendency na masunog yung flex cable or madamay pa yung motherboard. So, assemble na natin. Check natin kung nagpa-power siya after natin ma-cleaning. So, ayun. Good yung current niya. 2.7. Kasi charging na rin yan. Kaya medyo mataas yung current niya. So, ayan. Check natin kung nagpa-power na. So, ayun, nag-power na guys. So, goods na to. Ready na ma-pick up ni client. Sa lahat po ng gusto magpagawa, PM lang kayo sa aking page
at may magre-reply po sa inyo at minsan ay wala kasi busy po tayo guys. Ayan, okay na. Working na ulit. Salamat sa client na nagpagawa sa atin. Marami pong salamat.